Anyway, so, mupadayon ta, ang atong tema karon nga bulan, naguluhan ni siya o a call to possess the land. No? Ang usa sa mga tinguha gyud sa Ginoo sa atong kinabuhi, nganong iyatang giluwas. Dili nga, alam mo, matapos ang atong kinabuhi nga wala man lamang nato na angkon, ang butang, o ang lugar, o ang pangandoy, na diin dapat imong maangkon. To possess means imong maangkon. No, kanabang, dili mo labay ang mga panahon na naakadiriya, nga wala nimo na possess, wala nimo na angkon, ang pangandoy, o sa kabutang, nga gusto sa Ginoo nga ipaabot sa imuha. Now, usa sa mga gusto nako itulo sa atong tanan karon nga kabutagon, is mahitungod sa gitawag nga great harvest. Okay, great harvest. So, I believe na ang gusto sa Ginoo sa atong tanan, nga sa dihang gidawat nato siya isip atong Ginoo, sa tanan nga naa sa ato karon na gusto Ginoo makita nga naay resulta. Naay gitawag nga great nga harvest. So, may it be sa spiritual, sa physical, sa financial, sa material, because our destiny is to have a great harvest. Hindi ka na kung daw nato, unsa magiging ang reason sa Lord nga nung isave kaniya. Unsa magiging ang purpose sa Lord nga nung giluwas man kaniya. And our destiny, your destiny is to experience a great harvest in this life. Amen? Ang gusto din sa Ginoo nga, makita gini mo nga gamhanan gid siya. Like for example, sa mga estudyante. No, ang great harvest na gusto nga makita sa Lord sa imong life is na makahuman ka pag-eskwela. Makatrabaho ka, makatabang ka sa imong ginikanan. Eventually, no, magkaroon ka kinabuhi nga abundant. Great harvest. Sa mga negosyante, ang great harvest na gusto sa Lord sa inyo is mahimo mong fruitful. Magbabungahon ang negosyo na inyong padagan. Gusto mo na ang gusto sa Lord, that is your destiny na mahimo ka, magkaroon ng gitawag ang great harvest. Now, in John 12:24, nag-ingon dito ang pulong sa Ginoo, the truth is, a kernel of wheat must be planted in the soil. Unless it dies, it will be alone a single seed. But its death will produce many new kernels, a plentiful harvest of new lives. No, ingon dihang pulong sa Ginoo nga, usa ka lugas nga trigo, magpabili na siya nga, usa ka gyud kalugas, gawas kung kini ipugas sa iyo taong mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kini og daghan. Now, ang kamatuoran ingon ani, ang usa ka liso, dili na siya mamunga unless dili nimo siya itanong sa iyo tao, muagi gid siya nga mamatay gid siya. At the same time na siya mubunga. Please listen to me, ako nakita na tabi-tabi ng mga KTV. Diktar ba ko karon kay dami na post ko. Anak tayo. Please, pag naa ako sa simbahan, dili ko ganahan na magtabi-tabi mo. Nga naman, imagine, gibilaran na ko ning akong outline. Gusto na ako nga mag-learn mo sa mga KKB. Please. Klarong ayaw mo dili nga nagtabi-tabi mo. Hindi ko gusto nga magtabi-tabi mo. Ay sa sunod, ikaw ako ipawali dili ah. Okay? So please, no, dili ko gusto nga mag-cellphone mo, nga no, sa purpose nga nung isimba ta. Kung sa itinguha na to, so, may ganong expect na si Pastora, bahala lang sa inyong i-istorya, maldita, istikta, dawato na ako na. Okay? Dawato na ako na. Okay? Now, sa ganito, ang liso, dili na siya mutubo o mamunga, unless dili mo itanong, o dili mamatay. Now, no harvest if no seed dies. This is the truth. Walay harvest nga mahitabo kung walay liso nga itanong og mamatay. So walay mahitabo nga harvest kung dili sa mamatay ang usa ka liso, and it is necessary. Kinahanglan gyud nga mamatay sa ang usa ka liso aron magkaroon og gitawag nga great harvest. Same thing na itabo ang Jesus, no resurrection, if no death, and no burial, and it is necessary. Same ng Jesus, walay pagkabanhaw kung wala sa inahitabo nga kamatayon o wala sa siya gilubong. Okay? So, imposible kayo na nga magkaroon kag harvest na dili
nga dapat pat yun sa Ginoo sa ato mga kinabuhi aron maka-experience ka resurrection, aron maka-experience ka og gitawag nga great harvest. Dapat naasay mamatay sa imong kaugalingon. Inay mong tapad, okay ra ba ka nga naay mamatay sa imuhang kaugalingon? No? So, ang atong calling is not only limited sa ingani nga four corners sa church, but kitang tanan gamiton sa Ginoo to be a harvester. No, ang pagluwas sa Ginoo sa imuha, dili lang nataman nga musimba lang kada Domingo. No. Dili lang nataman nga naara ka sa upat ka corners sa imong balay, sa imong opisina, sa simbahan, but kitang tanan gihatagan ta sa Ginoo katungod nga mahimong harvester sa great nga harvest nga giandam sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mao nga, it is necessary na ma-train ta, ma-equip ta para ma-ready ka to become the vessels of God's anointing. And part sa imong training, ka lang maminaw ka sa pulong sa Ginoo, mo participate ka sa praise and worship, that is your seed. Kabalo ba mo ang inyong pagsimba, ang inyong pag-appeal sa worship is part sa inyong pagtanong, nga naman, diha ginapatay ang imong kinsaka o ginapagawas, ginabuhi sa Lord ang imong passion, ang imong compassion, how to worship the Lord. Kasi kita, dili ta born nga kana dito mga worshiper. Sa imong karon nga panahon, naa ka sa imong itawag na seed time. So mao nga, it is necessary nga ma-train ka, ma-equip ka, ma-ready ka to become the vessels of God's anointing. We need to be prepared for the coming great harvest. Kinahanglan maandam ka nga naman na ay great na harvest nga giandam ang Ginoo sa imong kinabuhi. But ako gingon kay na kinahanglan na asay mamatay deep inside. O kabalo ka kung unsa na, kay ikaw man ang nakaila kung kinsa ka atubangan sa Ginoo. So kinahanglan ta nga magpugas. Amen. Amen. So we can't be an effective soul winner if wala tay panahon sa pagpugas. Amen ba? Amen. Dili na mahimong usa ka mga epektibo nga mga harvester kung wala tay panahon sa pagpugas. So this morning I would like to share to you the message entitled Seed Time. Seed time meaning to say panahon sa pagpugas. Inay mong tapad, panahon sa pagpugas. Okay, so seed time is for the great harvest. So listen to this. Mostly sa atong seed time, moni ang mga panahon sa itawag na suffering, mga pag-antos. Ang seed time nato is katong sa panahon nga nawag ang nagtrabaho. Seed time ni mo na. Seed time is when your business is down. Seed time ni mo na. Seed time is the time na gibulagan ka o ikaw mo'y nibulag. Seed time na. Kaya nag-smile, kaya gibulagan siguro ni siya o siya'y nibulag. Failed ka sa imong school. Seed time ni mo na. No? Na ay mga panahon nga maka-experience ka og death sa imong loved ones. You are in your seed time. Na ay pressures, na ay mga challenges sa ministry, pressures sa finances, na ka sa imong seed time. Na ay conflicts among the family, na ka sa imong seed time. Na ay issues sa imong health, na ka sa imong seed time. Breakups of any relationship, so on and so forth, you are in your seed time. Na ka sa panahon sa imong pag-ugas. Amen? Therefore, makain ka, maudi ay Lord, no? Grabe, naghilak agad ko ato ng panahon, tinugas man dahil na ako to. Nagyon ang Bible na ay mga panahon na magpugas ka nga naghilaka ka because you are downhearted. May mga panahon na naghilak ka sa panahon sa pagpugas because na kay precious na giatubang and knowing na naaday ka sa imong seed time. So, pakitapik sa abaga sa imong tapag ina bro, sis, seed time di ay kakaroon. Amen. Amen. So,
Challenges in spiritual, emotion, mental, physical, and financial is part sa atong seed time. So, unsa man among giatubang karon, unsa man ang imong sitwasyon karon, naa ka sa panahon sa pagpugas. Balik ko na ako, kay murag wala kayo naka-guess. Whatever situation, unsa imong giatubang karon, unsa imong gikagulan, unsa imong problema, downhearted kay ka, broken kay ka, naa ka sa imong pagpugas na panahon. Amen! Palakpakan sa nato ang Lord. Satan also is to bless, to help, to serve, and to pray for others. No, kanina sa among devotional na nag-share, no, nga na siya ibisitahan sa hospital, gi-pray niya, you are in your sick time. No, na kasi mong sick time. No, na kay gi-pray, na kay gi-bless, yung nagkilaka kay first time ni ay, na kanang naka-experience, naka-encounter, na nag-ampo siya sa tibok niyang kinabuhi. And knowingly, naaka sa imong mga pagpugas, and be ready for your great harvest. Amen! Malakpakan na to, Lord! So, makutana ko sa inyong kanang karon. What is your seed time? Unsa man imong giagian karon? Unsa man ang imong mga pagpugas karon? Nagilaka ba ka? Nalipay ba ka? O what is your seed time? Are you hurt? Are you hurt? Nasakitan ka? Are you hurt? Uy, salamat sa mga no. Ako maging ko na-hurt git ko. In the past few months, na-hurt git ko. I can really say, nadugmong ka lang ako kasing kahit. Are you in need? Yes! Abdi ka lang dyan. Talaga yung mga paginhanglan nun. Are you in trouble? Are you losing hope? Are you discouraged? Wala kay motivation? You are in your seed time. Amen. Dahil ka sa mga pagpugas, iksuon. Dahil sa mga pagpugas. Now, ingon ang pulong sa Ginoo that in your seed time there is a great harvest. So sometimes it is necessary to let go of the things that hinders in your new journey. Na gusto na ka maghatag o kay pasit ani nga usahay na ay mga sitwasyon nga kinahanglan nga i-let go buhi ani mo mga butang gamahoy mga babag sa imong bag-o nga destinasyon. Amen? Amen. Na kay bago nga journey, and your journey is toward your harvest. Ang imong journey is padulong ka dito sa imong great nga harvest. Kung naay mga butang o mga babag, kinahanglan imo nang i-let go. And you will know that sa panahon na naa ka sa imong seed time. Amen? Amen. Amen. Sa ingon ng James chapter 1 verse 2 to 4, ingon ito ang pulong sa Ginoo, consider it a sheer gift, friends, when tests and challenges come at you from all sides. Ingon daw nga, isipa nga usa ka regalo, mga amigo, unay mga testing o mga paghagit nga moabot sa imo sa tanan nga mga sitwasyon from all sides, right side, left side, back side, tanan. Consider it as a gift. No, yun diha verse 3, you know that under pressure, your faith life is forced into the open and shows its true colors. Ngano di ay, kaysa dihang nakagisa lang ka sa mga testing, diha ugawas ang tinuod nimo nga color. Ang tinuod nga color sa imong pagtuo. So when you are in your seed time, naka sa panahon sa mga pagpugas, diha makita ang tinuod nga color sa imong pagtuo. Amen. Kaniko na ako. When you are in your seed time, naka sa mga pagpugas, kung sa ganito mga pagpugas, suffering, problems, testing, broken hearted, nagay payrono, nagay utang, gibulagan, giulian, tanan na. Ingon diya, diha nga panahon makita ang tinuod nga color sa imong pagtuo. Amen? Ingon diha, verse 4, so don't try to
enjoy your seat time. Amen. Eh, gusto na ko makalingkawas, Lord. Mulupat na ko, mag-take up na ko. No, I want you to enjoy and endure because you are still in your seat time. Gusto pa na ako makita ang color sa imong faith. Amen. Ayayay! Ingon diha, ayaw i-prematurely. Di ba ang bata nga mo to premature kay kanang ginahangan pa siya nga asikasuhunin. Sometimes mag-worried ka kay premature basin dili mabuo, dili madayon ang iyang pagpurwa. Ingon ana diha ko, when you are in your seat time, enjoy and endure. Take it as a gift. Amen? Amen. Dili kay kapoy na man yung kinabuhi, magbulag na ta. Hikapoy na ko. Hikapoy na ko. Sige na, hikapoy. And God is telling you, please, enjoy and endure. Gusto pa na ako makita ang imong color sa imong faith. Para mahimo kang mature and well-developed. Ma-develop ang imong pasensya. Tinuod bitaw na kung naa ka sa imong seat time, sa ako personally nag-develop din akong pagpainom, ang akong pagpasaylo, kaya maka-forgive ko. Dili ko maka-forget, pero maka-forgive ko. Diba? Dili man yung malintan yun, pero makapasaylo ka. Maka-smile ka, makatabang gihapon ka, nga naman ang Ginoo nagtanaw sa tuwa sa panahon nga naka sa imong seat time. Amen. Amen. So kung naaman ka karon sa panahon sa pagpugas, God is preparing you and He wants you to perceive His message. Kanang usap na din mo nga, Lord, nanong naaman ko ani? Anong ingon ani man nga klase? Ang pagpugas na gusto din mo sa ako ka. Ito maluman ka nga na great harvest o sa nakaipugas. Pero ang process very painful. Ang process maka-discourage. Ang process makahugno. Iwo gani ang kulong sa inyo, gusto magod makita sa Ginoo ang tinuod na color sa imong pagtuo. Pangutan na imong tapad, kung sa mga color sa imong pagtuo karon. Siguro. Ha? Okay, your seat time is a gift because God is preparing you and shaping you for your great harvest. So ang imong ang panahon karon kung naa ka kung unsa ka, isipan mo sa karigalo nga duman gina-shape ka, ginatudlukan ka, gina-prepare ka sa Ginoo para sa imong dako nga harvest. Your seed time is stressing out your faith to see what God is preparing for yourself, family, and ministry. Kung ang imo di ay sitwasyon karon murag naa ka sa mga panahon sa pagpugas, ginabira sa Lord ang imong pagtuo para makita nimo kung sa kadako ang giandam sa Ginoo sa imong personal, sa imong pamilya o sa ministry. Amen. Pwede ba uyugin nimong tapat mo? Oh, excited ko sa akong harvest. Amen? Excited. Yung bisan mo sa imong ipagdaanan, agi ilang gina, i-endure na gina, nga naman, you have to look forward for the great harvest. Amen. Na kung sa di ay ang mga katuyuan nga nung itugot man ni sa Ginoo ang mga panahon sa pagpugas, purposes of seed time. Una, learning from your seed time. Sa panahon di ay nga naa ka nga ingon ana, usay dili ka makasabot ang imong murag dagok sa kinabuhi. Usay ka kayo kasilot sa kinabuhi. Usay ka kayo kagaba sa kinabuhi. But you know, karon makabili nimo una na alay gusto nga itudlo ang Ginoo nganong naa ka sa panahon sa pagpugas na imong anak magid ka pimpon. Amen? Amen. Amen. Learning from your seed time. So sa panahon sa pagpugas, daghan na mga lessons ang atong ma-learn. So let us learn in times of our seed time. Now, going back sa Old Testament, na ang istorya dito, mahitungod kang Hana o kang Penina. You know, there is no Hana, it's no Penina. Balik ko na ako. There is no Hana. Dili Hana nga belos ha. There is no Hana. Of course, there is no Hana and no Godfrey. Diba? Diba? There is no Hana. Kung walang Godfrey, kay ang Ginoo may nagmita sa partner. Although sa pagbukas,
God praise. There is no Hannah, no Penina. Nga naman ang istorya magkudana, si Penina, duha man gud ang asawa ni, ano ani? Sino ba na ani? Elkana. Ano ba? Elkana. So yung original nga asawa is si Hannah. Ang ngayon kadawang asawa, si Penina. Nga kani si Hannah, kay di man yun makaanak. Sirado man yun ang iyang matres. Kumaga ka, sa utaw nagtambal, ampo, dili mahitabo. Okay. So, kada tuig mo ato sila sa Shiloh, simbahan ni usaka sila dito, mag-offer sila ng mga offerings. Unya kay kiat man kani si Penina, magdala siya mga anak pasiyaon man din siya Hannah. Come on, baby boy, arte mo kayo si Hannah. Grabe hina kada tuig na nga maghilang usaka dito sa bukid. Grabe ka downhearted. Wala gid ko'y anak, wala gid ko'y anak si Penina, acting kaayo nang make up. Ala sexy kaayo usaka dito. Come on, little boy, let's go. Oh, kanang imong kuandiha, kanang imong tapos wala na anak, kanang ginaagin siya ba? Naba diri ang ina nga. Usa ba ka? Hindi mo nakaanak. Tawag yung ina diri ah. Yung mga, Penina always upset. Kung ina-upset kanya niya si Hannah. And then, kada tuig. Pero niabot si Hannah sa usa ka sitwasyon nga grabe niyang damoy-ngoy diya sa Ginoo and knowing mao dito ang panahon tiyang siktan. Grabe niyang hilang. Grabe niyang yabaw. Lord, isa kahilakan, pumatay ulit siya. Iwala ko doon tanang kano. Alam ba, niabot ka sa punto, ang grabe na nimo ka problemado, may pagtangan nimo, dili na ma-solban. Hilang ka sa ginawa, ampo, paghuman, uli, o kanang lakaw, pag-shopping, pagkaon. Tapos, isalit na sa ginawa ka na, dili kay, magsinipag balik-balik, yaw po na nimo, isalit na nimo, hilang mapun ka, magrintaro na pun ka, kaisara. Hindi mo dapat kaisara. Kaisara, enjoy life. Di ba si Hannah? Grabe, gihatag niyang tanan. Mura na gani siya bubog, ingon pa sa pari na naalin to, si Ilay. Ilay nga gani na to, Ilay na naalin to sa Biblia. Nagsabi niyang hilang, ilan siya, alas tuloy pa sa buntag, ter, hubog na ka. Ay nga yung baka, walay hunong grabe nag-groaning. Ni uli siya paghuman, naligo siya, nikaon siya, enjoy niya ang life. Kaisara! Inay mong tapat kaisara. Pag-human, pag-Robinson, kaon, pag-Macdo, pag-Jollibee, di ba? Pag-pizza, kaisara! Ang problema mo sa ato, kay sige nagbalik-balik, Lord, nga naman ni, di hanap kaisara. Kaisara! Rise up and walk! Arise, shine, di ba? Inay mong tapat kaisara. Hila ka karon, timba man ta. Simple mo, hila ka lang sa ministry. Dapat lahat na ni. Pag-ulit mo sa balay, baharay mo yung kulay doon agon. The joy of the Lord is your strength. Tapos titip ka. Enjoy! Enjoy! Di ba? Para makapadayon ka. Para makalahutay ka. Now, unsay na learn ni Hannah during this time? Unsay na learn ni Hannah? She pushed in prayer as her seed time. She pushed in prayer. Unsay nakatunan ni Hannah sa iyang seed time? Grabe nga pag luhod ng mga pag-ampo. Kaisara. At one time na nastrako sa ligo ni Pastor nga, ang Kristohanon usahay di kasabot. Daw, ano ko mo balik-balik kung ampo, mga Ginoo kasabot, ay sa naman daw makasabot. Lord, tabangin with me, Lord, at sana lang, ikaw ba ang trusting the Lord with all of your heart? So, ang imo na yung pag-ampo, kung dili with all of your heart, mo na magbalik-balik na, sa dapat kaisaran yun. Lord, I thank you. Kani nga problema, ako ni kisalit sa imo, ha? Na ako malugang din siya nga, all is well. Pag gumanag ako na mo ni Pastor, all, ako mo, gusto ko nilang ka na, diba po, all, kaisara, ay magbalik-balik ka. O sa ni Hannah, isa lang kadoon ng pag-ampo, pero tinud-anay. Inay mong tapad, doon irago na sa pag-ampo. Ha? Kanang tinunood yun ba? Doon! Inay mong tapad, doon sa pag-ampo. Ang imo pong ampo kay siguro ka nagtaphaw lang ba? Ang
karon sa imong sitay. Ano man, diandam ka sa Ginoo sa imong great na harvest. Amen! Palakpakan na ang Lord! You are blessed and you are persecuted. So learn from your seed time. Go deeper to the presence of God in your seed time. Learn to be flexible, available, teachable, and submissive in your seed time. Mag-learn na. Kung nakakaroon sa imong seed time, Lord, sa may imong message ako kasi ginatuduan ka nga magpasensya, magpainom. No? Ano bang ginatuduan ka sa Lord na mahimo kang muduot din sa pag-ampo? Ikaw ba, nakaingo na maging ka nga grabe na din mong duot sa imong pag-ampo? No? So, ingon diha learn to be flexible. So, unta gani ang purpose sa mga seed time? Learning from your seed time. Number 2, refining. The purpose sa mga seed time. No, katuyuan sa mga panahon sa pagpugas, refining from your seed time. But pasabot, gina-refine ka sa Lord. Panahon sa paglimpyo, panahon sa pagtaro, panahon sa pag-shape. Amen? Kung naka sa seed time pala, ginashape sa Lord ang imong attitude, ang imong character. Munang imong tukunari ka sa seed time, makaforgive ka o di ka makaforget. Amen? Sometimes na ka sa seed time, wala na. Makareklamo ka, pero makahatag-yapon ka. Refine! No? Sa inyo ng 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7, CSB na version, you rejoice in this, even though now for a short time, if necessary, you suffer grief in various trials, verse 7, so that the proven character and gold which though perishable is refined by fire may result in praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. Now, ito na yung anak ng versikulo. No, dapat magmaya ka, isan man lang sa panahon na naka-experience ka o mga pagsulay nga naman, sama sa usa ka gold na gina-refine, gina-shape ka para ma-ready ka sa imong great harvest. No? So, God is allowing you to undergo trials para ma-refine ka. Your character, your commitment, your passion, your love, and the attitude of your heart. Kanina bang naatas atong seed time kay labi na seed time maway kwarta, alingit kay tao. Lagot kaayo niya. Minumduman din mo ng mga tao yung gitabangan niya karon mudol ka sila dinigit ko nila. Lagot yun, baka ito nga. Gusto, wala pa ko, ito hindi ka dili maayo. Kung natin ka anak na time, ginatuloan ka sa Ginoo nga mag-learn ka nga, itong di ka maghuna-huna sa imong natabang kay nag-after the day ka nga sa panahon nga wala na ka. Tuhatag sa imo ha. Ayaw din pag-expect. Kay tanong ko nimo. Alam nga nimong kaluto ng balik. Tanan na imong gihatag, tanan na imong gitabang, mubalik o dili man mobalos ang tao, hunahunaan na lang nimo nga seed to nimo. O ang maghatag ng harvest, katong naasa lang niyo. So, dili na ka manghingampa, human, kung kahago, dili na. No? So, example ani, nakita ko sa video, yung sa nila paghimo ang kanang gold, bitang mamugawas gid siya. Daghay mga ginabutan ng mga ingredients, pero ang mga pa-shape, mga pa-refine sa gold, kanang sunugon siya. Kaya sa panahon na sunugon siya, mo separate ang kanang mga hugaw, niya mo separate mo ng pure na gold. And that is why, sa seed time tayo na sa parang sa pagpugas, mura rin tayo ng sa kagong yung gisabak sa kalayo para matantang ang mga daot-daot sa atong kinabuhi para mugawas ito tinuod na refine, ready for the great harvest. Amen? That is why He is purifying us with fire. No? So, ang mga dili maayo nga, mga particles nga naasang gold, musiparate na sunugon niya, dili ka badali, dugay. It takes hours na para sunugungin siya, hinay-hinay pagit mo. So, kung nakaka
flexible, dugan kay mag-inuay. Dugan po ka maka-harvest. Let go na. Okay, yung sa inyong dapat, so let go na, kaya may harvest coming na. Amen? So in our seed time, God is purifying us with fire and exposing us also. Tinuod yun ni Ay. Kanang nabit ako sa seed time, i-expose ka yung batas ng kinsa ka. Kaya bang isalang ka sa kalayo sa mga pagsulay, mga problema, ihangin mo gawa sa imong pag-agree o yun. Mingon sila nga. Sabi mo nga, dili man rason na nagminupusal ka, ano sa babae mo, kung minupusal ka, na ay mga change sa imong mga mood, ba't nasabi na mo, kinayang ano man, min ko, naamog yung Holy Spirit. Kung nag-devotion ka, karong yung relasyon sa Ginoo, ipapa maginas Ginoo, inad nga batasan. So, dili mingon na, kahit nang ko, nagminupos, pag-gid ko, although partly, na siya, pero kung ang imong batasan, ingon ana na ka, bilang isama pa ka sa mga pagsulay sa kalayo, mas musapot na mangingad ka. Now you are delaying your great harvest. Amen? Ina, pagpasunog lang. Ina yung tapad, pagpasunog lang. Agi-ilang na nga kalayo. So ganito sa ikaduha, duot lang. Karon, pagpasunog lang. Okay, sa ito sa kanina, learning from your seed time meaning, duot sa prayer. Ayaw iduot ng imong kaigsuunan, ayaw iduot ng imong bata, ayaw iduot ng imong asawa, duot sa prayer. Amen? Ikaduha, refining from your seed time meaning to say, pagpasunog lang. Agiin ang kalayo. Ang resulta, ana, rebonded na ka, naka-rejuvenate na ka, no, naka-makeup na ka, meaning to say, natural nga beauty ang mugawas. Ano man, nataro man ang katingkad. So again, ina yung dapat, pagpasunog lang. Seed time is scraping time. Scraping time, isa na dito, murag maglihang ka, upot, matangtangon nimo ang mga bakal, ang mga kalayin, ano bang kanakon, di ba? So ang seed time di ay dinatangtang na ang dili maayo sa imong kinabuhi because God wants you to be ready sa imong great harvest. Amen. So God is melting His disciples during their seed time because it is necessary. So mga disciples ni Jesus ay yung mga anak, yung mga palangga, yung nang ipaagi yung seed time. Mo din ang matinig ang atong great harvest is sa seed time na ito. Di man nakapasar. Nga wala ka nag-learn. Gi-refine ta mo. Supon man ta. Hay man di ay, ha? Man di ay, ha? Man di ay. Isok kayo. Ay kung surong-surong ka. Wala ba ko? High blood na ba ko? Anemic na ba ko? Isok pa yun. So in your seed time, we have po, Lord, refine me. Sa iyong seed time, ito mga tao akong kinabangan. Wala sila mga pulos. Wala. Kaya nakaharvest amin. In your seed time, pagpasunog lang. Okay, number 3. Makatuyuan sa mga panahon sa atong pagtugas. Seed time is deepening from your seed time. Ano ba? Sa imong seed time, sa imong panahon, karon na naa ka sa mga pagpugas, no? Sa sitwasyon sa kinabuhi, kinahanglan mulalong pagid ka diha sa Ginoo. 2 Corinthians 1:9. Yes, we have delivered the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God who raises the dead. No, ang gusto sa Ginoo sa panahon na naa ka sa mga pagbangutan, problema, because that is your seed time, ang gusto sa Ginoo nga di ka mosalig sa imong kaugalingon, mosalig ka sa iyahan. Amen. Amen? Amen. Salig lang when you are in your seed time. O sa natin muna, duot lang. Ano na lang nato, makalimot man mo sa kanang learning from your seed time. Meaning to say, duot sa prayer. Ikaduha, refining from your seed time, magpasunog lang. And then ikatulo, pagpalalong. No? Ingon diha that we should not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Unsa man ang nangamatay sa imuhang kinabuhi. Kaya nang banhawon sa Lord. Amen.
Basta dili ka magsalig sa imong kaugalingon, magsalig ka sa Ginoo. Okay? So, ingon diha verse 10, who delivered us from so great a death, and that deliver us, in whom we trust that He will deliver us. So, kaya sa Ginoo nga ipalingkawas ka kung unsa man nga sitwasyon na naa ka when you are in your seed time. Basta musalig lang gid ka sa iya. In your seed time, God wants to deepen your trust. Ang gusto sa Ginoo sa panahon nga nakakaroon, nga imong ipalalom ang imong pagsalig ngadto kanila. Amen. Wala kay laing saligan. Hebrews 11:1 ingon dito, what is faith? It is the confident assurance that what we hope for is going to happen. It is the evidence of things we cannot yet see. So, ang gusto sa Ginoo nga makita tinud na color sa atong pagtuo, nga usa man ang atong dilauman mahitabo gid na. Because sa imong seed time, gi-allow nimo nga makatpon ka, sa imong seed time, gi-allow nimo nga ma-refine ka, sa imong seed time, gi-allow nimo nga musdal-pulalong pa ka sa imong pagsalig ngadto sa Ginoo. In your seed time, God wants you to deepen your faith. Sa panahon sa imong seed time, gusto sa Lord makita na nilalong ang imong pagtuo ngadto kaniya. So, what is your seed time? Sa manang imong ginaagian karon. Ingna na ang imong tapat, agiilan ka. Paduot lang, pasunog lang, palalong lang. Amen? Amen. So, let me review. Purposes, mga katiyuan sa mga panahon. Ikaw kabalo kaon sa imong sitwasyon, that is your seed time. Learning from your seed time, refining from your seed time, deepening from your seed time. Now, naay acronym ang word na seed. Source, exercise, expect miracles, and do it. Meaning to say, in your seed time, you will know that God is your only source of everything. Amen? Amen. In your seed time, ano man ang pinagdadaanan mo, maybe a lot of tears, paghanakit ka mga luha, sa panahon na naakakaroon, makabalo ka, ma-realize ni mo nga Ginoo ra gyud ang pinaka-source sa tanan. In your seed time, your faith will be exercised. Tama? Kung nakakaroon sa mga pagpugas, mas ma-exercise pag yun ang inyong pagtuo. In your seed time, you will learn to expect miracles. Amen. Amen. In your seed time, you will take a step to do God's will in your life. Para bang, sige nga Lord, parehanihan na ba? Okay, Lord. Grabe naman akong inapuay, pinanaman niya tuig na akong sigigsaka sa Shiloh, wala akong manggit ko ng anak. This is the last time. I will push my life into prayer. Mahala na ka. Sa time nga naging na si Hana, diha, nagmilagro ang Lord sa panahon sa iyang pagtanong. Amen? Amen? Amen ba? So in your seed time, you will take a step to do God's will in your life. No? Kung ba nakitaan niya kinabuhi na dili man kita alingkawas sa mga panahon sa pagpugas, na hindi mga panahon na maghilakta because na yung mga sitwasyon na di na ito control. But like Hannah, bitaw nga, pag-enjoy po sa life. Kumani mong hilak, kumani mong ako, gisabi mo sa Ginoo, kaon dito sa McDonald's, Jollibee, Dunkin' Donuts, kami mo sa lansa. Diba? Pag kami po, wala mo yung kwarta pastura, hindi na makagaway kwarta, sayang mo magpastura. Hindi mga invite ang mga friends, kikibig mo, kanya-kanyang bayan. Dahil magmumuning atong kultura sa Pilipinas, sa ikaw mag-invite, at saan mo bayad? No, sa laing nasod ba yan? Sa ilaha? Dito sa laing nasod, kaya mag-invite daw, let's have a dinner and, let's have pa ka ng lunch. Pagpunti mo sa karinderya, iya mo bayad.
Tingnan dito sa ilaha, dili sa ato, dili man. Pag ikaw nag-invite, lagot ka. Lagot ka. Pero sa ako ang gibuhat, Lord, tanong na ako ni. Nga may uban ang hulugog yun na, ate, i-share na ako ni, patura, share na ako na. Kalipay ka, pero kung bakit magpa, okay, mami, patura, likod ako muna ha. Kung wala pinityan sa ako, kaya mo to share. Pero yung ako, the more na magtanong ka, the more na na-harvest. The more na magtanong ka, the more na na-mo abot. The more na magtanong ka. Pero sa'yo, makalagot mo, sige na magtanong mo, pinityan mo dugo. No? Ingon dali ko sa mga tao nga di magitagot, kana sa mga tao nga dili magdalag, hilig magdalag pasalubong, hatdi punang pasalubong. Baka na bang tudluin nga mahimo ang gender role nila. Amen? Amen. Amen. Amen ba? Amen. Okay, in your same time there is a great harvest. And mag-end na ko. Okay, sa last na slide nga diha mga seeds na pwede na itong itanong para sa great na itong harvest. Pagtanong og seeds sa espirituhanon ng mga butang. Amen? You can sow seeds of spirituality. Like for example, kini espirituhanon na ni. Ang bagay sa inyo, nagunahon na dito sa labangan, sa baboy, sa iring, sa iro, o ba trabaho, pero inyo sa gibiyaan. You know, ang inyong gibuhat daw na tanong mo spirituality. Then, sow seeds of integrity. Yani, ano bang, ang imong yes is yes, ang imong no is no. Ang imong balibad is balibad. Dili kahit tanawon lang nako ha. Ano bang naka-integridad sa imong kaugali mo? Usually, kini mahitabo sa mga ginikanan, no? Kanang na, ay, pauban sa ako na kay pasalubungan nakakaog Jollibee. So, pag uli, alas 12 na, sirado na ng Jollibee. Nya, ang anak nagulat, ma, ito ba yan na, umo na lang na. Wala ka integridad sa imong anak. So, sa ako mahimo, ayaw sa ay, para dili sila mag-iyakan. Amen? And then, isa pa, nakaiba magsaad na, o sila mga ginansya na lang, dyan yung pinakita, nakaginansya tuod, pag-abot, na, ulang mo itong ginansya, uy. So, napikas ang heart sa anak. O niya namin, nak, maka-high honor ng ka, palitan na kaubay. So, na-double high honor man. Na-double high honor. Yan na yung, maayon magiging mo matik-matik o mga, ano na, mga brand kayo magiging matik-matik o mga reason, na? Di ba, daw ko mo si mama, no? Pinaana dayon. No, anak. Kung pa man kami, kung manakong ka na, pwede isunod na lang. Right na ba kayo magiging no? Pag-seed of integrity. And then another thing, sow seeds of positive attitude. Kanigyo. Kanina na, nag-share si Jordan ba nga? Ano ba, let's do the right thing. May lahat ba yan? Takugin sa kakulat sa crowd dito. Yan ay magbita nga. Customer, magbita nga. Testing pa ko, ana. O sige, bukas ako magpagkamagbita. Okay na, malagot ko pa nga. Ano mga tindahan nga. O sige, isupi nga si Mita na sa sagad. Nag-hindi bitaw. May bag-in pag ito sa ahay. May bag-in, anak. Tingnan ko nga pag impake na, kita ko bag-in. Wala ko nag-order ng bag-in. Siya ma, wala kong bisikleta sin tapos. Hindi ko muna ang anak. Binalitagin ko ay. Binalitagin ko nga naman. In-purpod ko. Uy, ngayon naman ako later. Pasto, manday ko, no? Di ba rin mga ingon anak? Yeah. Rin mga ingon anak. Uy, masunagan yung mga magdita nga mga customer, magdita nga mga nanag yung mag-anak niya. Ikaw daw, nakuratan ka. Ano na mapit ang band-aid sa kubabat? Pwede man siguro nga. Napa, sa kanang, hindi ko mag-mention, pero kanang mold niya, kanang kuwan niya, kanang sa bakilid, bitaw, nahindahan niya. Yan na, kanang. Siyempre, ako pa taingon ani niya. Rin siya nga kanang, ma'am, ano kayo kuwan, ma'am? Ano kayo si Silvio, ma'am? Na, magulat ka ani, ma'am. Lagot man ko. Ano? Problema ba dahil na ako nga mangitag si Silvio? Imo man ang obligasyon na dahil cashier. Magulat ka ani, ma'am. Kung wala ko si Silvio ko. Correct ko yung manager. Binaana rin ko. Asa yung manager? Mama, kita ko pa maagi, ma'am.
inaan na ha. Sa akong mind. Kaya ito niya lang kung manisip ko nga. Ako may mga problema nga. Ako hindi palit. Hindi na ako na problema kung kay Cecilio. Dapat mag-ready ka. Tistingan ka sa Ginoo. Bisag pastor ka. Tistingan ka. Ninya nga diya sa kanang buwan. Ninya ka sa itiin. Wala ni crossing niya. Kata kay simutan ka. Wala yung ilok may crossing. Wala ni kwan dito. Kamagpunang ko mga kay kuwan. Ano ko ba? Ina. Ang dali ko na problema. Akong utok. Kami rin ang linya. Di wala problema. I mean, pero at the end of the day, Lord, forgive me. Challenge pa, challenge. So, ako natin tanong-tanong papitin na mga batasan. Na may mga customer. Ano ba? Ano, maka-experience mo, anak. Pero ingon mo kung ihapart sa pagtanong. Pagtanong kung maayon mo pamatasan. Kumusta man? Kasi naka-experience aning naglisod dito tanong kung positive na attitude yung hindi makaya. Pag-alam, may manawag sa iyo, manager niyo mo tagiya. Di palayo. O medyo okay na. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No? Pero, nevertheless, ang buto sa ginawang tanong din ka ang positive na attitude. Amen? Lugi ba ta, anak? Lugi ba ta? Kaya puro ko nagiting sa alam ba? Kita ka nga yung mga kahera sa mga credit card na tumalagan kayo, wala din mga sulod di ay. Mura pa ito mga siting sa. Hindi rin kinamali kaya, but God is telling us, para makaroon ng great harvest, seed of positive attitude. And the last one is sow seeds of discipline. Dapat yung last one na. Sow of discipline. Sow seeds of love and respect to others. Sow seeds of food and other physical needs. Sa kataging tanong po tao ka ng life to be used for the glory of God. And lastly, but not the least, let us sow a seeds of our finances to be able na makaroon ng great na harvest. And today, I declare in the name of the Lord Jesus Christ, your great harvest is coming. Amen. Ka mga igsoon. So, karon na si Mana, natay 8 ka buok, pati balik na ito, Chay. 8 ka buok na itanong. Ang taga niya atang itanong? Spiritual, integrity, positive attitude, discipline. Discipline to make your body, to make yourself healthy. Magtanong po ta love and respect sa uban. Magtanong po ta o mga pagkaon mo tabang ka sa uban. And then magtanong po ta o itanong nato din nato kinabuhi para magamit sa Ginoo. And last, let us also seek our finances for the kingdom of God. Amen. Amen ba? So sa ganito mga learning nato sa atong sing time, learning from our sing time, meaning to say, doot sa prayer. Amen? Doot sa prayer, ikaduha, refining from our sing time, magpasunog lang ta, palalong. sa kadayo. Then ikatulo, Palalong. evening, magpalalong. So, sa managing mong sing time karon, are you hurt? Are you discouraged? Are you in trouble? Are you in need? Paduot na, pasunog lang ta, palalong lang. Amen? Amen? So, pakinggan din mong taman, excited ko sa imong great harvest. Amen ba? Amen. So, nakay 8 ka buong na itanong karon na si Mana. Amen? Amen. Let us come before the Lord. Let us pray. Diyos na naming gamhanan, mapasalamatan ka, ayun karon na kabutabo. Tungod kay imong may pahinumduman that during the eyes sa mga panahon na nagpugas ni, panahon sa kagulanan, panahon sa kasukanan, panahon sa kawalanon, panahon na naay mga challenges sa physical, sa spiritual, sa financial. Lord, gusto lang gidayon mo nga naa ni ma-learn sama sa life ni Hannah. She pushed into prayer. Meaning the more pa mi nga mududot sa mga pag-ampo, Lord.
bagko inimo na ginatulo sa among Ama. Salamat na sa panahon di ay sa among pagpugas. Gusto nimo makita ang tinuod ng followers sa among mga pagtulog. E sa panahon di ay na naami karon, gusto nimo nga mula lupa among pagsalig kanimo, mula lupa among pagtuo diha kanimo. Kung nasabtan namo, Lord, na naadi ay kay giandam sa among great harvest. Ako mga pag-ampo, Ginoo, nga maka-endure me, maka-enjoy ang kada usa. Salamat nga mahimong panag-ingnan, Lord, sa mga tag-usa, ang life ni Hannah. Ang life ni Hannah nga naghatag sa mong inspiration. Bisan sa panahon sa seed time, bisan sa panahon sa kagunanan, problema, persecution, ugod sa paman. Lord, naa ka nga nagauban sa mga tag-usa. I pray that the Holy Spirit will mend our heart sa walong kabuok, Ginoo, nga dapat namong ipugas sa maabot na simana. Sa bangin ni Ginoo, na makapugas piniini. Bisan sa panahon sa kawalan-on, makahatag mi. Bisan sa mga panahon sa problema, makaampo mi. Bisan sa panahon, Ginoo, nga discourage mi, maka-encourage mi na sa upan. And our prayer, O God, today, and our prayer, O God, na mo ang minimum kasing-kasing nasama kang Hannah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless you. Pwede ba nato sa awitan ng Lord o sa ka-worship song? Thank you, Lord. Dahil kami Ginoo sa pinakasentro sa imong kasing-kasing. Diin madunggan namo, Ginoo, ang imong tingog, gamoingon ka, padayon na. Learn